Hello mga ka-Real Talk! Magandang tanghali po sa ating lahat. So, isa po itong paanyaya sa ating lahat, lalo na po sa mga Seventh-day Adventist na kagaya ko. No? Ang araw natin ngayon ay araw ng Friday. Itong araw na to ay isa tong araw ng paghahanda, lalo na sa mga Seventh-day Adventist. Anong klaseng paghahanda? Paghahanda sa pagsasamba natin sa araw ng Sabat, no? Lalo na sa mga babaunin natin. Isa po itong advice sa ating lahat or payo, mga kaibigan, mga kapatid, no? Kung gusto po natin na makapunta ng maaga, no, sa simbahan, ito po ang kaunting payo na nawa ay gawin natin, no? So una, number 1, kasi minsan yung dahilan natin dahil sa ulam, kaya natanghali tayo ng dating sa simbahan. Ito yung una, is yung minsan yung nauna na dahilan natin is yung mga anak natin. Ang gulo-gulo, nagkaganito, nagkaganyan, nag-away-away pa sila, no? So nahirapang hanapin yung damit nila or ano, pangsimba. So ito dun yung una, no? Unahin natin yung damit ng ating mga anak, no? Minsan yung dahilan na tanghali tayo. Yung mayroon ding pangatlo, no, na dahilan kaya tinanghali tayo ng dating sa simbahan. Unahin natin yung una, yung ulam, no? Ito yung advice natin para sa ating lahat. Kasi araw ngayon ng paghahanda, so yung mindset natin dapat nasa paghahanda para sa para bukas ng araw ng Sabat, no? So kung may pira ka pangbili ng ulam ngayong oras na to ng tanghali, so ito yung magandang time na mag-prepare ka na, no? Pumunta ka na ng tindahan, no, pangbilihin mo na yung ihanda mo para bukas. So kung wala ka namang pera, no, pwede mag-isip ka ng ibang solusyon para makabaon ka pa din ng ulam bukas. No, so mayroon namang maluluto natin diyan sa paligid na hindi na kailangan ng pera, no? Tulad ng mga papaya, puso ng saging, gabi. So kailangan lang diyan is yung panahon mo, no? Pag-prepare mo para makaulam ka. So ang gagawin mo diyan, kasi hindi naman yan talaga madali lutuin, may mga process pa, proseso. So pwedeng kumuha ka na sa oras na to. Kung papaya man, mag-utos ka na sa anak mo na kumuha para mahanda na siya, no? So ang gagawin mo diyan, kung papaya, pwede sa bago ka matulog, pwedeng balatan mo na siya agad. Hiwain mo na, no? I-prepare mo na. At naka-prepare na dapat din yung gagamitin mo pang luto, no? Kasi minsan sa umaga pa tayo kakakara dyan, na walang mantika, walang tuyo, anak. Tawag ka pa sa anak mo, yun yung dahilan. Gigisingin mo pa yung anak mo para bumili. O, yun yung dahilan, kaya nagkagulo-gulo, ikaw uminit ang ulo mo. Wala ka na sa mood, parang ayaw mo na din sumimba. Yun yung dahilan, no? Kulang tayo sa preparasyon, mga kaibigan. So ito, kunwari, gabi naman ang ulamin mo, no, pwede ngayon kumuha ka na at balatan mo na, hiwain mo na, ilaga mo na siya dahil maproseso yon. Kailangan pa yun ng ano, yung gata. So yung lube, no, is pwedeng bunutan mo na, tawag nun, no? Pwedeng i-prepare mo na din siya. Hindi yung kinaumagahan pa mag-utos ka pa ng anak mo, maghanap ka ng lubi doon. No, doon sa niyugan. Hindi yun tama. So, yun, na-prepare na. Dito tayo sa pangalawa. Ito yung mga anak natin. Minsan, ito yung unang dahilan. No? Yung mga anak natin talagang matitigas ang ulo. Katulad natin noon. No? Kasing tigas ng bato ang ulo natin. No? Kaya
marirelate natin ngayon yung katigasan ng mga ulo ng mga anak natin. So, ang mga anak natin, di ba, na-prepare na natin yung damit nila sa kinagabihan pa lang or tanghali, like ng oras na to. No, ilan ang anak mo, i-prepare mo na yung pangsimba nila bukas. No? Tapos, ang gagawin mo sa mga anak mo, kung ikaw ang naunang gumising, nakapag luto ka na ng kanin, tapos pagtingin mo sa oras ay kailangan na talaga silang gisingin, yung hindi tanghali ha, kuno yung insaktong oras na natansya mo na bago sila matapos maligo is maaga pa rin, may oras pa silang kumain. Yun ang dapat mong gawin, no, kaibigan. Hindi yung tanghali mo na sila gigisingin, tapos isang gising mo lang pag hindi iimik ayon. Kukunutin mo na. Iinit na ang ulo mo agad. Yun tama. Tapos magkaligaga ka na sa pagising sa kanila dahil matagal sila gumising. Hindi yun tama. Gisingin mo sila ng maaga. No? Gisingin mo sila ng maaga. Bigyan mo ng mataas na time para sa paggising nila. No? Kasi ang bata pag unang gising, as hindi pa talaga yun iimik. Kailangan mo pa ng 10 ulit. No? So tama din yun. Kung sisimulan mo ng maaga sa pagising nila, kasabay ng pagising mo, so ulit-ulitin mo lang hanggat dumating yung time, no, is medyo nagising-gising na sila din no, nung oras na yon kasi paulit-ulit mo silang ginising, no, hindi nahihirapan yung bata no, na gumising bigla, no. So yon, naligo na sila, nakapagluto ka na, so maaga pa din, alas 4 mo sila nagising, no, mga kaibigan. Tapos pwede na rin kayong magsabay-sabay muna mag-worship bago sila maligo. Habang katatapos mo lang magluto. No, pagkatapos niyo mag-worship, pwede mo na silang utusan agad, no? Na maligo na, no? Kailangan nyo lang silang na i-push talaga na mabilisan. Kailangan lang ng ganyan, no? Push lang na mabilisan. So, habang naliligo ang mga anak natin, pwede na kayong maghanda. Pwede kang maghanda ng babaunin natin, no? Babaunin nyo sa simbahan. Naka-prepare na yung mga kutsara, yung mga plato, yung mga baso, yung tubig. Ilagay mo na sa isang lalagyan. No, so pagkatapos nilang maligo, naka-prepare ka na, no? Utusan mo na lang din silang magbihis na kasi pinipare mo na yung mga damit nila, hindi na kailangan nga tawag-tawag pa sila sa iyo. Doon ka na din maligo, kaibigan, no? Sumabay ka, no? Isabay mo halos lahat, no? Habang nagsasalita ang bibig mo sa mga anak mo, nag-utos, pwede ka na ding maligo, no, at magsabon, bilisan mo lang, no, hindi yung payaya-ya ka, no. So yun, yun yung pangalawa, no, nagawa na natin. So yung pangatlo, ano nga ba yun? Yung pangatlo, nakalimutan ko, no. So yung pangatlo, yung una ay yun yung ulam. Yung dahilan, yung pangalawa, yung mga anak natin, no, magulo. So, yun lang siguro, no, pangalawa lang ata yung advice natin ngayon, no. So, yun yung pangatlo pala na alala ko is yung dahilan na tayo ay tinanghali, mga karil talk, totoo to. No, hindi to pakikialam sa atin. Totoo talaga to. No, marami akong nakikita na mga kapatiran natin na kaya yung pinakadahilan talaga kaya tayo natatanghali sa pagdating sa simbahan kasi tanghali na rin tayong gumigising. Yun yung totoo, no? Yun yung totoo, no, na kaya natanghali tayo kasi tanghali na rin tayong gumising. So, kung tanghali tayong gumising at hindi pa tayo nakapag-prepare, ang resulta nun, talagang tanghali ka na dadating sa simbahan. No? At huling-huli ka na.
kapatid, no? Huling-huli ka na, no? Hindi ka na nakasabay no sa pagsamba sa Panginoon. So, kung gusto niyo ng tunay na pagbabago, kapatid, hindi to pagpipilit sa inyo. Isa lang tong payo no sa ating lahat. Na kung gusto natin ng kaunting pagbabago, dahil kailangan naman talaga natin ng kaunting pagbabago, no, yung lifestyle natin, no, sa ating pananampalataya sa Panginoon. Yun naman ang gusto ng Panginoon sa atin. No, yung lumago tayo sa pananampalataya. Yung mag-grow tayo, no? Katulad sabi ni Pablo, no, dapat ay yung pinapakain sa atin ngayon ay hindi na lugaw dahil matanda na tayo. Pero bakit kailangan na lugaw pa rin ang ipapakain niya sa atin dahil hindi pa tayo tumanda sa ating pananampalataya? No? Sure, no, gatas pala. No, hindi lugaw, no? Pinapainom sa atin. Dapat ay hindi na gatas dahil matanda na tayo. Pero sabi ni Pablo, bakit kailangan gatas pa rin dahil hindi tayo lumago? No, kung gusto niyo na kahit yan lang, no, may kaunting pagbabago mga kapatid. No, dahil yun yung ikakasaya ng Panginoon. Yun yung ikakaunlad ng ating panampalataya, no? Habang hinihintay natin ang pagdating ng Panginoon. No, yung magigasig tayo kahit dyan sa ating pananampalataya sa araw ng Sabat. Dahil napakaganda tingnan mga kapatid na sabay-sabay tayong nagwo-worship sa Panginoon. No, yung makita natin na parang nagkakaisa ang ating puso, no, sa init ng araw na yun, no? Parang tayong lahat ay aktibo, no? Aktibo na parang makipagtagpo sa Panginoon, no? So I hope na kahit unti-unti, no, mayroon tayong magagawa na maliliit na pagbabago, no, habang hinihintay natin ang Panginoon. So magandang araw ng paghahanda sa atin mga kapatid, no? God bless po sa ating lahat, no? So ang Panginoon po ay magbibigay lagi ng panalangin